Maralita, pag may sala, walang due process. Pag maralita, ang gumawa ng kasalanan, patay agad, hindi pa naiharap sa korte. Pero si Bato de la Rosa, kinupkup ng Senado, pinag-aircon, pinakain ng masarap, komportable. Pero ang mamamayan, hindi binibigyang dangal ng sinasabing ito, Senado. Sabi ng mga senador, bigyan natin sila ng dangal. May dangal ba sila? Sila mismo ang sumira sa tiwala ng taong bayan. Sila mismo ang naglaglag sa bawat isa sa kanila na hindi o kahit kailan ay hindi sila para sa atin. Kitang-kita po sa aking tarpaulin. Ang gobyerno dapat para sa tao, hindi para sa mga oligarko, hindi para sa mga burokratang kapitalista. Kaya kung dinidemolish nila ang aming mga komunidad, tama na ang mga burokratang kapitalista na namamayani sa ating bansa, sila naman ang i-demolish natin. Sila naman ang tanggalin natin sa pwesto. Sila ang ipasok natin sa selda. Panagutin si Sara Duterte, arestuhin si Bato de la Rosa at lahat ng sangkot dapat panagot sa hukuman ng taong bayan, sa hukumang meron tayo at sa lahat pa ng korte na dapat silang panagutin. Kaya mga kasama, malakas nating isigaw, Sara panagutin! Bato arestuhin! Bato arestuhin! Sara panagutin! Salamat po. Sa mga Duterte, pumasok siya mismo. Pumasok siya nung araw na iyon upang magpartisipa sa kudeta ng liderato sa Senado upang ilagay si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At alam naman natin kung ano ang gusto nilang gawin. Gusto nilang harangin, gusto nilang i-delay ang mga impeachment at ang pag-convict kay Sara Duterte. Kahit na may inihain ng arrest warrant kay Bato de la Rosa, ano ang nangyayari ngayon? Noong March 13 hanggang March 14, madaling araw, ginawa nilang war zone ang loob ng Senado. Sa pagitan nito, pinatakas si Bato de la Rosa. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin na-aresto si Bato de la Rosa. Pero kapag mga magsasaka, mga unionista, mga kabataan, mga leader estudyante, sagad-sagad ang pasismo na ginagawa ng Estado. Gawa-gawang kaso, panguhuli, illegal na panguhuli, illegal na pang-detain. Kita nyo, ngayong araw, tayo ay nagpo-protesta lamang dito upang panagutin si Bato de la Rosa at si Sara Duterte. Pero gaano kadami ang kapulisan na humaharang sa atin? Hindi na nahiya ang PNP. Hindi sila naglilingkod sa mamamayan. Kahit tayo ang nagbabasahod sa kanila, ang kanilang mga kamay ay may dugo na ninakaw ng pasismo ng Estado. Shame on you, PNP! Shame on you! Mahiya kayo! Protektahan at paglingkuran nyo ang mamamayang Pilipino. Sa Timog Katagalugan, hindi nalalayo ang nararanasan sa iba pang lugar ng Pilipinas. March 7, 2021, sa operasyon ng AFP, isang gabi lamang, 7 buhay ng mga leader masa, unionista, magsasaka ang kanilang ninakaw. Inaresto at meron din sa mga inaresto at ginawa ng kawagawang mga kaso.
netong Enero o 1 lamang pagkapasok ng taon, binomba nila ang Mindoro. Shame on you, AFP at PNP! Kanino ba talaga kayo naglilingkod? At patuloy pa po ang panghihimasok ng AFP sa mga pamantasan sa Timog Katagalugan upang mangreddag, manakot ng mga kabataan na sumama sa malawak na hanay ng masa. Nagpapatuloy ang pagpasok nila sa mga programang cultural events daw, sa mga seminar sa NSTP. Ngunit ang kanilang pakay lamang ay ireddag ang mga kabataan at mga progresibong individual. At kamakailan lamang ay may hinuling kultural na manggagawa sa Mindoro, si Sika Garzon, na patuloy na nakapiit ngayon. Patuloy na nagawang kaso ng ating estado. At ito po ang katotohanan. Ang batas na ginagawa ng estado ay upang protektahan ang naghaharing uri. At laban ito sa mamamayan, laban ito sa mga demokratikong kahilingan at karapatan ng mamamayan. Ganito nagpapatuloy ang pasismo ng estado. At kung totoo man si Marcos Jr. sa kanyang kagustuhan ng pananagutan, kulang na kulang ang ginagawa mo, Marcos Jr. Bakit hanggang ngayon si Bato de la Rosa ay malaya at hindi na isusuko sa International Criminal Court? Bakit nagpasa hanggang ngayon si Sara Duterte ay nakaupo pa rin sa kanyang pasto bilang Vice Presidente? Kaya malinaw po mula sa punto de vista ng mamamayang Pilipino, ito, tayo mismo ay inaapi ng ating bulok na estado. Hindi naglilingkod ang pader, ang mismong institusyon ng senador na puno ng kasinungalingan sa kanyang mga pader at pagtatago ng mga politikal na personal na interes. Kaya malinaw ang tunay na magpapanagot kay Bato de la Rosa, kay Sara Duterte, kay Marcos Jr. ay ang ating sama-sama at kolektibong pagkilos sa lansangan. Kaya patuloy po tayo magkikita sa lansangan dahil kung hindi makukonvict si Sara Duterte, hindi isusuko o maaaresto si Bato de la Rosa, tayo mismo ang aaresto kay Bato de la Rosa. Tayo mismo ang magpapatalsik kay Sara Duterte at gayon din kay Marcos Jr. Marcos patalsikin! Duterte patalsikin! Bato arestuhin! Sara panagutin Duterte. At ngayon, kung hindi nyo mismo gagawin ang inyong trabaho bilang impeachment court upang panagutin si Sara Duterte at papagpatuloy nyong pitatago si Bato de la Rosa, pues, taong bayan mismo ang maniningil at magpapatalsik kay Sara Duterte. Asahan ninyo ang patuloy na pagtaluyong ng taong bayan, hindi lamang dito sa tarangkahan ng Senado, kundi mismo sa Mendiola, kung saan naroroon ang Commander-in-Chief ng ating bansa na si Marcos Jr. Kung kaya't ang ating panawagan, Marcos singilin! Duterte panagutin!